Sa pag-aaral ng kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas, madalas na nabibigyang pansin ng mga malalaking banyagang tatak na nagkaroon ng matagal at malawak na impluwensya sa merkado. Gayunpaman, sa likod ng mga highlights ng pangalan, may mga lokal at regional na brand na minsang naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, ngunit kalaunan ay halos nakalimutan. Isa sa mga tatak na ito ang Racal Motor, bagamat hindi ito umabot sa antas ng pandaigdigang pagkilala. Ang Racal Motor ay may natatanging lugar sa kasaysayan ng motorsiklo sa bansa, lalo na sa konteksto ng masa, kabuhayan at praktikal na pangailangan ng karaniwang Pilipino. Ang pagpasok ng Racal Motor sa Pilipinas ay naganap sa panahong ang bansa ay dumaraan sa masalimuot na kalagayang panlipunan at pang-ekonomiya. Noong huling bahagi ng dekada 70 hanggang unang bahagi ng dekada 80, ang Pilipinas ay humaharap sa mataas na antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho at limitadong akses sa maasahang transportasyon. Ang mga sakyan ay tinuturing na luho at ang pampublikong transportasyon ay hindi sapat upang matugunan ang pangailangan ng lumalaking populasyon. Sa ganitong konteksto, naging mahalaga ang motorsiklo bilang isang praktikal, abot-kaya at episyenteng paraan ng paglalakbay. Dito pumasok ang Racal Motor na nagalok ng alternatibo sa mas mahal at mas kilalang brand. Hindi malinaw sa opisyal na dokumento ang eksaktong taon ng pagkakatatag ng Racal Motor, ngunit batay sa mga salaysay ng mga dating dealers, mekaniko at rider, ito ay nagsimulang makilala sa merkado sa panahong nabanggit. Ang Racal Motor ay hindi isang ganap na lokal na imbensyon sa teknikal na aspeto. Sa halip, ito ay bahagi ng isang sistema ng pag-a-assemble ng motorsiklo gamit ang kombinasyon ng imported na makina at pyesa at ang lokal na paggawa ng frame at iba pang bahagi. Ang ganitong modelo ng negosyo ay karaniwan noon, lalo na sa mga umuusbong na ekonomiya, dahil mas mura ito at mas madaling ipatupad kaysa sa ganap na manufacturing. Ang pagmamayari ng Racal Motor ay nananatiling malabo sa formal na kasaysayan, subalit pinaniniwalaang ito'y pinamamahala ng isang lokal na grupong pangnegosyo na may interes sa automotive at light transportation sector. Hindi tulad ng mga multinational na kumpanya, ang Racal Motor ay may limitadong kapital at technical na kakayahan, ngunit binawi ito sa pamamagitan ng mas agresibong pagpepresyo at mas malapit na ugnayan sa lokal na merkado. Ang kanilang estratehiya ay malinaw, magbigay ng motorsiklong kayang bilhin ng karaniwang Pilipino at kayang ayusin ng karaniwang mekaniko. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit agad na tinangkilik ng mga Pilipino ang Racal Motor ay ang presyuhan nito. Sa panahong ang mga motorsiklo mula sa Japan ay tinuturing ng premium at minsan ay hindi abot ng bulsa ng isang minimum wage earner, ang Racal Motor ay nagalok ng mas murang opsyon. Ang mas mababang presyo ay hindi lamang dahil sa mas murang materyales kundi pati na rin sa mas simpleng disenyo at kakulangan sa mga teknolohiyang hindi pa naman kailangan ng masa noong panahong iyon. Para sa maraming Pilipino, ang mahalaga ay ang kakayahang makapasok sa trabaho, makapaghanap buhay at makauwi ng ligtas, hindi ang pagkakaroon ng pinakabagong teknolohiya. Bukod sa presyo, nagustuhan din ang Racal Motor dahil sa pagiging praktikal nito. Ang mga motorsiklo ng Racal ay karaniwang may maliit hanggang katamtamang displacement, mula 19cc hanggang 125cc, na sapat na para sa pang-araw-araw na biyahe. Ang mga makinang ito ay hindi komplikado, kaya't madaling intindihin at ayusin. Sa mga probinsya kung saan limitado ang access sa authorized service centers, mahalagang katangian ang pagiging mekaniko-friendly ng isang motorsiklo. Ang Racal Motor ay madaling i-maintain at maraming pyesa nito ay maaaring palitan ng generic o compatible na bahagi mula sa ibang brand. Ang mga modelong inilabas ng Racal Motor ay hindi kasing dami o kasing detalyado ng mga modelo ng malalaking kumpanya, ngunit sapat upang matugunan ang iba't ibang pangailangan. Mayroon itong mga standard motorcycle na kahawig ng mga panahong uso, pati na rin ang mga underbone style na unti-unting nagiging popular. Ang ilan sa mga modelong ito ay naging paborito ng mga tricycle operator dahil sa tibay ng frame at kakayahang magdala ng dagdag na bigat. Sa ganitong paraan, ang Racal Motor ay hindi lamang naging personal na sasakyan kundi isang kasangkapan sa kabuhayan. Ang pinakasikat na mga modelo ng Racal Motor ay yung may balanseng katangian ng tibay, tipid sa gasolina at murang halaga. Hindi man sila naging iconic sa antas ng mga kilalang modelo at ng Honda o Yamaha, nagkaroon sila ng tahimik ngunit matibay na reputasyon sa mga lokal na komunidad. Ang kasikatan ng Racal ay mas nasusukat sa dami ng unit na ginagamit sa araw-araw kaysa sa dami ng advertisement o media exposure. Sa maraming bayan, ang Racal Motor ay naging pangkaraniwang tanawin sa kalsada, isang patunay ng pagtanggap nito ng masa. Pagdating sa presyuhan,
Ang Racal Motor ay malinaw na nakatuon sa lower segment ng merkado. Ang halaga ng isang brand new unit nito ay mas mababa kaysa sa mga kilalang brand. Minsan ay may malaking diferensya na naging dahilan upang piliin ito ng mga first-time buyers. May mga lokal na dealer na nag-aalok ng installment plans na lalong nagpalawak ng accessibility nito. Ang ganitong sistema ay mahalaga sa panahong limitado ang kakayahan ng maraming Pilipino na magbayad ng buo. Sa ganitong konteksto, ang Racal Motor ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakataon. Gayunpaman, kasabay ng pag-usbong ng Racal Motor ay ang paglitaw din ng mga hamon. Isa sa mga pangunahing issue ay ang hindi pantay-pantay na kalidad ng ilang piyesa dahil sa pag-asa sa iba't ibang supplier. May mga pagkakataong nagkakaroon ng pagkakaiba sa tibay at performance ng mga unit. Bagamat hindi ito agad naging hadlang sa pagtangkilik, unti-unti itong nakaapekto sa reputasyon ng brand lalo na nang mas dumami ang pagpipilian sa merkado. Habang papasok ang dekada 90, mas naging agresibo ang mga banyagang brand sa pagpapalawak ng kanilang presensya sa Pilipinas. Bumaba ang presyo ng ilang Japanese models at pumasok din ang mga mas murang motorsiklo mula sa iba pang bansa. Kasabay nito, tumaas ang inaasahan ng mga mamimili. Hindi na sapat ang pagiging mura, hinahanap na rin ang mas modernong disenyo, mas maasahang makina at mas mahusay na after-sales service. Sa puntong ito, nagsimulang mahirapan ng Racal Motors na makasabay. Isa pang salik sa unti-unting pagkawala ng Racal Motor ay ang kakulangan sa malawak at organisadong service network. Habang ang malalaking brand ay nagtatayo ng authorized service centers sa training programs para sa mekaniko, ang Racal Motor ay nananatiling umaasa sa mga lokal na talyer. Bagamat ito ay sapat noong una, naging kahinaan ito sa kalaunan, lalo na sa usapin ng warranty at customer support. May mangulat ng hirap sa paghahanap ng orihinal na pyesa na nagdulot ng pagkadismaya sa ilang may-ari. Mayroon ding mga kontrobersiya at isyong lumitaw, bagamat hindi ito ganap na naitala sa opisyal na dokumento. Kabilang dito ang mga usap-usapan tungkol sa pamumuhunan sa innovation. May mga nagsasabing ang Racal Motor hindi nakapag-adjust sa mabilis na pagbabago ng industriya at nanatiling nakatali sa mga lumang pamamaraan. Bagamat mahirap patunayan ang lahat ng ito, malinaw na ang kombinasyon ng panlabas at panloob na salik ay nag-ambag sa pagbagsak ng brand. Ang unti-unting pagkawala ng Racal Motor ay hindi nangangahulugang wala itong iniwang bakas. Sa maraming komunidad, lalo sa mga probinsya, may mga lumang unit ng Racal na patuloy pang ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Sa merkado ngayon ng Pilipinas, ang Racal Motor ay halos wala na bilang aktibong brand. Wala na itong presensya sa mga pangunahing dealership at bihira na ring makakita ng bagong unit. Gayunpaman, ang pangalan nito ay patuloy na nababanggit sa mga talakayan tungkol sa kasaysayan ng motorsiklo sa bansa. Sa akademikong pananaw, ang Racal Motor ay mahalagang pag-aralan bilang halimbawa ng isang lokal na tatak na umusbong dahil sa tamang pagtugon sa pangailangan ng masa. Ngunit kalaunan ay natalo ng mas malalaking puwersa ng globalisasyon at teknolohikal na pagbabago.